Mga kababayan, tayo na sa EDSA, People Power Monument. Ngayon na, makiisa at makisama lahat ng Pilipino, walang uwian, isulong ang pananagutan, ibalik ang dangal at katapatan sa ating bayan. Tatalaga lang. Dati, bakit ganun? Anong nangyari na sa ano? Anong nangyari na sa inyo, mga Iglesia ni Cristo? Dati-rati ayaw nyo merong nakikihalubilo sa inyo. Diba? Pag rally nyo lang. Walang nakikihalubilo. Bakit ngayon? Parang mga tukmul na kayo. Ganun ba yun? Tukmul na kayo? Oh. Wala daw uuwi. Oh, walang uuwi ha. Ano nga? Pag kayo nilagnat dyan, tapos kayo, anong tawag dun sa ano? Malamang maraming nabasa yung paa dyan eh. Mamamantot yan dyan. Sigurado ako, yung ulan kaninang yon, maramang nakasilong ka para hindi ka mabasa ng pawis. Pero hindi kayo makakatakas sa alipunga. Kayo pagka na leptospirosis pa kayo, dali kayo dyan, mga tukmul kayo. Eto na, lakas na ulan dito sa Las Piñas, papuntang EDSA. Yan na! Yan na! Oh, sigurado ka ba? Bigyan nyo ng GPS yung ulan na yan, Boss Flyleaf. Para talagang hindi sila maliligaw. Diretsong EDSA yan ha. Oh. Mula nung namatay yung matandang Manalo, nagkawindang-windang na yung humawak. Correct, I agree. No? Alipunga is the key. Sige, pag uwi nyo sa bahay nyo, lahat nung ano nyo, namamantot. Mamamantot yung bahay nyo sa alipungang nakuha nyo dyan sa kararali nyo. EDSA, para kanino ba? Guys, people power o talagang personal power? Bakit si Marcoleta lang yung sentro ng panawagan nyo? Totoo ba? Ha? EDSA ba yung solusyon? O depensa lang para sa isang politiko? Ito no, when you look at the call no, for another gathering, ang tanong is simple lang eh. Is this really about protecting democracy? Or is it becoming a movement centered on one politician? Kapag iisang pangalan na lang, no, yung ipinaglalaban, nawawala na yung mas malaking dahilan kung bakit may pananagutan sa batas. Nakita nyo ba yung buhok noon? Yung wig ni Marcoleta? Hindi bagay sa kanya. Yun pa lang eh. Doon pa lang dapat na siyang managot. Here we go. Welcome to the Banat Boys. Na magwiwig ka, senador ka, tapos hindi bagay sa'yo? Kada nakikita ka namin sa TV, alam na namin na dapat kang managot sa plunder eh. Itsura mo pa lang eh, itsura ng buhok mo, hayop ka. Kaya, alam nyo mga mandirigma, no? Ito yung gusto kong itanong eh. If this rally is really about justice, bakit parang buong naratibo umiikot na lang sa pagprotekta kay Senator Marcoleta? Let's be honest, no? Walang naglagay kay Senator Marcoleta sa sitwasyong ito, kundi yung sarili niya rin. Di ba? Sarili niyang naging aksyon. At yung isyong binabato laban sa kanya, lahat yun nahuli sa bibig niyang hayop siya. Totoo, umiepal na naman ba si Vic Rodriguez? Mga panot, nagkalat ang panot sa EDSA. Unang-unang panot, Panot Cayetano, hayop ka. Sayaw sa bubog ang title. Oh, sanay yan sa alipunga. Yun lang, pag sanay sa alipunga, talo tayo dyan. Wala na pala eh, no? Kanino ba, ba't ba kinasuhan si Marcoleta? O tapos nung kinasuhan, nung ni-remind lang natin sila na si Marcoleta yung nag-ingay ng ganon, bigla na naman, bakit plunder? Pucha pa! Pag naipaliwanag mo na yung plunder, bakit ganito? Bakit Biyernes nyo kakasuhan? Bakit walang bail? Pucha, easy lang kayo. Bakit nahuli sa bibig niya yon? Ang gwapo ng Tukmol Marcoleta at ganda kasi ni Inday Sayad. Yun lang. Doon tayo mahihirapan. Galing sa bunganga ni Marcoleta ebidensya. Correct. Oo, sira ulo yung mga... Ang daming kalbo ngayon. Puta mga kalbo na...
Mag-breaking news nga ulit tayo. Magandang hapon, bayan. Ngayon lang po, breaking news. Mga kalbo, mga panot, nagsama-sama po sa EDSA. Ngayon po ay makakakita kayo ng parang isang grupo na naglalakad na roll-on. Diyan po sa EDSA, sa bandang Kamuning. Hindi, seryoso, bakit puro kayo panot dyan? Morales, panot. Celis, panot. Si Alan Peter Cayetano, panot. Si Marcoleta, panot. Isa pang Marcoleta, panot. Si Jeffrey Celis, panot. Si Morales, panot. Si Bato, panot. Ang dami niyong panot yan. Si Vic Rodriguez, panot. Si Banat Bay, panot. Si Dada, panot. Si Judea, panot. Si Jack Argote, bingot. Ang dami niyong panot dyan. Hindi, pero eto, you cannot help but think why turn it into a national cause kung ang pinagmulan naman ay legal issue involving one public official? Yung totoo, di ba? Bakit? Bakit kailangan nyo gawin yan na parang national issue? Pa dyan, legal issue yan, no? Na ang ini-involve isa lang. 'Di ba? Isang official lang. Si Petra, nabanggit ko nga si Alan Panot Cayetano. Mga itlog kasi, mga bugo, kaya nga Huwag kayong magpapaulan dyan sa EDSA, hayop kayo. Pag nabasa bumbunan nyo, sisipunin kagad kayo. This is where the really yung dito ka makikita mo yung buong picture, no? Pag atras ka ng siguro mga 10 hakbang paatras, no? Hindi naman masama magprotesta Karapatan yun ng bawat Pilipino, pero iba na kapag ang protest becomes a shield against accountability. Kapag may aligasyon laban kay Marcoleta, hayaan natin ang due process. Ilang beses ko ba ulitin yan? 380 times ko na yatang inulit yan, guys. Di ba? Ilang ulit pa kailangan? Kung inosente siya, may pagkakataon siyang litisin or linisin ang kanyang pangalan, di ba? Pero kung bawat investigasyon ay sasagutin ng political pinopolitical lang kami. Tara, mag-political mobilization tayo. Nawawala yung focus sa tunay na issue. So hindi na kailangan panagutin si Marco Beta. Nagrally na kayo, hiling nyo dyan? Huwag kasuhan si yan ba yung hiling nyo? It's like going to court, no? But instead of answering the questions, you gather a crowd outside dun sa labas hoping that public noise will replace legal arguments. Sablay yun. Magkaiba yung court of law at saka yung court of public opinion. Ako, if you ask me, no, yung laban dito should never be about saving one politician. Hindi dapat ganun. Ang tunay na laban is making sure that every public official, kahit sino pa siya, di ba? They should answer allegation through evidence, due process, at definitely dapat sa ilalim ng batas. Yun yung tunay na hustisya. Hindi yung pag-personalize ng isang pambansang issue. Hindi yung kakasuhan nyo kami, malaki kaming grupo, eto ang power namin, ganito kami kalakas. Ibig sabihin, ayaw nyo ng pakasuhan yung anak ng teteng, Tapos religious group pa kayo niyan, Kaya nalusaw yung utak, panot Mamanot-manot. Yung iba naman, hindi panot, mamanot-manot pa lang.
na rin doon. Puntahan nga natin yung ano. Oh, ito, pakinggan natin itong mga katukmulan dito na nangyayari dito sa EDSA. Witness siya yung head ng agency na involved sa corruption. Siya yung pinuno. Mismo ni Senator Ping Lacson, si Yusek Bernardo nagsabi na siya mismo nag-ayos ng ibang pondo. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, akin yung 51 billion. Kanya yung 30 billion kay Secretary Manny Bunuan. So paano yun? Tapos lahat ng mga flood control scandal galing sa kanyang ahensya. Hindi ko talaga maintindihan paano magiging state witness yung ganong tao. Kaso sa NBI and upcoming dito sa Ombudsman. Hindi pa naman yata eh. Yung mandamiento di Aras. Di ba? Magtatago? Ito, yan din yung isa sa mga argumento ngayon eh. Oh, yan, mas malaki. May sinaktan silang pulis. Oo nga eh, pero nadakip din yata yung nanapak na yun eh. Hindi ako magtatago. Noon pa hindi ako nagtatago. Sinasabi ko sa nila, hindi sila mananalo. Pwede lang ako makulong, hindi ako magtatago. Lalaban ako at kung kaya ko pa magsalita na magsalita, magsasalita ako laban Magsalita dito. ka na magsalita dahil sigurado makukulong ka. Go ahead, magsalita ka na magsalita dyan, hayop ka. Iba daw yung donation kaysa sa korupsyon. Patawa. Huwag niyong gawing excuse yan. Wala nga lusot si ano ron eh. Matagal na natin yan na ano no. Matagal na natin na nagawang topic yan eh. Hindi yan makakalusot. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakalusot. Defensor, may ebidensya ang blueprint against sa'yo. Pero yung mga akusasyon mo, puro sabi-sabi lang. Correct! Maglabas ka rin kasi ng anuman lang, dokumento na talagang pandibang. No, hindi yung po siya. Laway-laway lang puhunan, ganon. Ano ka, vlogger? Ano ka? Ha? Sino ka ba? Si Alan Peter Cayetano ka ba? Si Alan Peter Cayetano, malakas na vlogger yon. Kalaban na namin ngayon sa content yon. Po dyan, lakas magpa-content ni Alan Peter Bakla Cayetano eh. Oh, isa pa tong hayop na to, si Mike Defensor magsinungaling. Oh, hindi raw siya magtatago eh. Oh, mapapano talaga yung mga yan dahil sobrang nasa stress kakaisip. Paano makakalusot sa gusot? Yun lang. Diba? Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Kaya nais namin na sa mga kinaukulan, kahit ipakulong si Marcoleta ay hindi na kami titigil. Hindi nyo naman kailangan sabihin yan eh. Hindi nyo naman kailangan mag-rally yan. Nasabi mo na eh. Okay na yan. Sige na, uwi na kayo. Si Petra nasa rally, nagsasalita na naman ba? Kita mo yung mga kabalbalan ni Petra, mga pantukmol? Ano to? Pakinggan natin to. Ng umaga po si Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano IV. Yan. Maala sa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Ombudsman. Good morning, sir. Good morning po, Alvin. Magandang umaga po, Ma'am Doris. Apo. Opo. Maraming development sa Ombudsman pa. Lalo pa nga't nag-press con kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po? Unahin na po yung natin ano yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodante Marcoleta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor at iba pang donor. Ano po? Once again, I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan. Ulit-ulit na tayo, Paano eh, naging oo. plunder? Ano po? Pero please refresh naman. Kahit ako ngayon nalilimutan ko yung Correct. paliwanag eh. Oo. Paano nauwi sa plunder yun? Yung donation sa kanyang 75 million yan na. pesos, Miko? Makinig kayo ha, dyan ha. Opo, Sir Alvin, Nandiyan maraming yung salamat mga at gusto ko rin naman po tsaka yung mga nasa Facebook na nagsasabi, magkaiba daw yung ano. na ulitin yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, Boss percentage Kabsat or na ako kickback, no? Ito mga to, naintindihan ko po naman kasi yung Ulit, aking oh. explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage or kickback, no? Ito mga to, naintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds, no? So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act
pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, Huli explain kayo, ko lang din po yung Malbon. context Kaya- ng Huwag nyo kasi iwasan yung susunod na ano. Tumatalon kagad kayo eh. Tapos nagse-celebrate kagad kayo. Ayan nga, pinapaliwanag oh. Masyado kayong excited. Biruin mo pati yung... Etong iglesia ni Cristo rin eh. Kaya lumabas yung kabobohan nyo eh. Kasi naging DDS kayo eh. Tanga ka din. nang nangyari, no? Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman. And at that time, nag-file ho siya ng certificate of candidacy Pakinggan nyo ah. Congressman si Marco Beta noon. para tumakbo bilang senador. Nanalo po siya, di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga. Hindi ka tatanggap ng ganyang kalaking halaga. Public official ba si Marcoleta noon? Congressman eh. So tumanggap ba? Tumanggap. Tanga eh. Isasampa pa lang eh. Ang bilis nilang bilis nilang labasan, no? 75 million. As a general rule, ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga ng Oo nga. Okay. for another public office or if you're running for the same office again, no. So doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, no, 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So hindi ho ba? So yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kaniyang SOSE. Ang ganda nga sana pagbanggain yung statement ni Cayetano tsaka to eh. Kasi sabi ni Cayetano sa speech niya dun sa rally sa EDSA, kung tayo po, bakit po sasabihin na yung 75 million plunder? Ibig po ba sabihin pag tayo nagsama-sama, nagbigay po tayo? Sabi niya gano'n. Kunyari yung lugaw po, nagambagan po kayo, nagkaroon tayo, nanawagan si Marcoleta na magpalugaw, humingi ng tulong sa inyo. Tapos, sa sobrang dami ng tumulong, umabot ng 75 million yung presyo ng lugaw, ibig sabihin, kakasuhan na kayo ng plunder? Kakasuhan na rin si Marcoleta ng plunder, ganon? Tanga! Kung i-declare niya, edi sana may... Hindi lang naman kasi yun nangyari. Hindi dineclare. Kung ginaya niya si Isko Moreno ng bayad ng tax, saka sinama sa salin, ang sobra ang campaign. Correct! Ganun dapat. Hindi. Pero okay na sana eh. Kaso nagyabang pa siya eh. Nakalimutan po yata ng mga tao na marami po tayong kaibigan. Ang pakiusap lang po nila sa akin, huwag mong isasama, huwag mo nang banggitin yung pangalan namin. Paano po ba naman yun? Tinulungan nyo na po. Yun. Here we go, here we go. Tapos, parang tinrider ko naman po sila noon. Okay, inang ihayop na yun. Ayun, So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kanyang salin. At by his own admission sa kanyang mga panayam sa ibang station, no, admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng I think 25 million or something to that effect. Tama, Na 25. 25 billion po. Opo. So, ang definition ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. So, yun po yung ano talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kahalaga unless it is for the campaign. Tama. Pero hindi niya dineclare. labanan nyo na lang. Hindi yung rally. Labanan nyo sa sa korte. Pero habang lumalabang kayo, kailangan nakakulong. Yun lang. Sa SOSE niya. So, hindi niya ginamit doon. So, balik tayo sa general rule na hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaki na halaga. Kahit kami po, sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga, talagang either bribery or even plunder yun. And that goes for any public official. Okay. Miko, yun ang dapat natin ipaliwanag. Kasi Correct, sa correct. isipan ng kababayan natin, nasanay tayo na pag sinabing plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaban ng bayan. So hindi rin pala, hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. May pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo illegally. Opo.
Pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RA 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Pero meron ding iba. No? Meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito. So, pwede na siyang, sabi kasi ang bali-balita, kakasuhan. Wala pa formal. So, pag i-file na, kasunod na doon, Warrant. aarestuhin na siya. Opo. Well, ano po yan? That's really part of the process. Dumaan na po tayo sa preliminary investigation eh. So, nakapagsagot na po si Senator Marcoleta, pati na po yung mga donors niya. Nakapagsagot na po. At yun ang naging basihan. Kaya alam nila na makukulong na sila eh. Kaya alam nila. Nakasagot na. Tapos na yung preliminary investigation eh. Any moment, kalaboso ang walang ya. Sa resolution na lalabas na po. Kumbaga partner, depende na sa Sandigan Bayan. Kung may mag-i-issue man ng mandamiento di arresto, Miko, and correct me if I'm wrong, ay ang Sandigan Bayan. Hindi yung Yes, sir. ombudsman partner. Kumbaga sila ang magpo-prosecute, pero ang korte na mag-i-hear niyan, Sandigan Bayan. Tama, Miko? Tama po 'yun, Sir Alvin. Tama po 'yun. Sila po ang magbibigay sila po ang mag-i-issue ng warrant for arrest. So Okay. kung may plunder case si Senator Marcoleta, damay din ba sa plunder case ang nag-donate? Yan. Remember, may tatlo siyang donors partner, 25. Kaya ang total noon, 75 million. Miko? Correct? Biruin mo, pinahamak mo pa yung mga nag-donate sa'yo. Pwede naman sanang legal yung kaso, tatanga-tanga ka talaga eh. No? Sa tingin ko, pagka, kunyari isipin nyo, siyempre hindi ko alam kung talagang tanga ba si Marcoleta or sa tingin ko, alam na nila yung plano noon pa. Naalala nyo, umatras yan sa pagiging senador nung time na yon, nung election noong 2022, tapos nag-congressman na lang. Kaya ako, kung ako tatanungin, talagang sa tingin ko, kaya lahat yan ganyan eh. Hindi nila nilinis yung mga gawa nila. Dahil, sa tingin ko, after a year, planado na talaga. Totoo yung plano na after a year, patatalsikin nila si PBBM eh. Parang lang para sa akin kasi it falls dun sa ganun eh, na talagang ganun, hindi ganun kalinis yung trabaho nila na pati ba naman yan, simpleng, kasi kung isipin mo, basic na basic eh. Diba? Sobrang basic. Yes, opo. Opo, yes sir. Kasama po 'yan. Ang jurisdiction ho kasi ng ombudsman is public officials mainly. Pero may exception ho doon na if private individuals acted in conspiracy Mga minamahal with the public pong mga official, then masasakop na din po sa jurisdiction ng ombudsman. Opo, yung kay Marcoleta, non-bailable po ang plunder, hindi po ba? Yes, opo. Non-bailable po yung plunder. If the evidence is strong, Yun nga. palagi may kulatilya partner. Oo. Non-bailable crimes, if the evidence is strong. Palagi ko in-example sa'yo, ako pwede mo kung ng Correct. murder bukas, kung lang may ebidensya, Oo. dapat makakapag-bail ako. Tama. Pero sa ngayon, Sir Miko Clavano, gusto ko yung bigkasin yung kanyang apelyido eh. Ang pakiramdam at paniwala ng ombudsman ay mayroon kayong sapat na ebidensya laban kay Marcoleta para hindi maging bailable yung plunder case na ihaharap sa kanya? Opo, yun po yung ginawa natin na reforma nung pumasok po kami. Tinaas po namin yung antas or yung threshold ng evidence na kailangan para mag-file ng isang kaso. Ang tinitigan ho natin ngayon ay certainty of conviction. Ibig po sabihin, kailangan lahat po ng elemento ng krimen Patay ay ka. merong ebidensya na. At gusto ko rin ipaliwanag po, no, Sir Alvin Ma'am Doris, na hindi naman namin po ito sneak out. Hindi po namin talaga, we did not go out of our way para hanapin po yung ebidensya dito. Dahil lahat po ng ebidensya ay nanggaling ho sa kanya. Sa kanyang mga public pronouncements, sa kanyang mga sikdampit po. Napakalaking sampal niya, no? Makukulong ka dahil sa kadaldalan mong hayop ka. In short, dahil ang bobo mo, gago ka. Sa COMELEC, yun po yung ginamit ng team. In fact, motu proprio po ang nangyari dito dahil narinig ng mga investigators ang mga sinasabi po ni Senator Marcoleta, nag-open po kaagad sila ng isang motu proprio investigation. And hindi po nagtagal dahil nga po lahat po ng elemento ay Boplocks nandun na yun. po sa mga sinabi po niya. Not just Senator Marcoleta but even the donors na nag-admit naman talaga na nagbigay sila ng 25 million each. Again, ngayon, may isang tanong lang related dyan sa kaso ni Marcoleta. Kasi uusad pa tayo doon kay Bunoan partner. Remember, oo. gagawing state witness si Bunoan. Bago yan, ang naratibo ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay iniisa-isa ninyo ang supporters or perceived supporters ni Vice President Sara Duterte para hindi sila makaparticipate at makaboto doon sa impeachment trial. Ano reaksyon niyo? Ano pakialam naman ng ombudsman sa Senado?
Masyadong Well, ano po, patawa. I think the next few weeks will show po no na wala ho talaga kaming pinipili na side or political clan dahil you will see at we will talk about Sec Money no na yung mga unang-una yung mga contractor po na sinasabi ni Ombudsman kahapon ay kakasuhan na rin po. Papasok na rin po yan ng preliminary investigation. Oh. Wala Paano yan? Ang tanong niya, baka mamaya puro iglesia din yung mga congressman na yan, ha? O rally-rally over there na kayo dyan.